Hello, good morning everyone. Nandito na naman ako. Mag-i-explain na naman ako sa aking topic today. Is about 1 Corinthians 13:13, faith, hope, and love. But the greatest of all is love. Now, pag-usapan natin ang faith. Kung pag-usapan natin ang faith, meron tayong, at bago ang lahat, guys, magpapakilala muna ako sa inyong lahat. Sa lahat na hindi pa nakakilala sa akin, ako si Mianga, Stepping Stone Millionaire International Founder. Sa lahat ng mga Stepping Stone leader, Miguel, shout out sa inyong lahat. At sa lahat ng mga kaibigan at nagsuporta sa akin, maraming salamat po sa inyong lahat. At sa lahat po na manonood sa aking video, ako po ay nagpapasalamat sa inyo. Sana magustuhan nyo lahat ito at i-implement natin sa ating sarili paano natin makuha ang success dito sa mundong ibabaw. But before everything, dahil ang ating topic ay kinuha natin sa libro ng 1 Corinthians 13:13, na nagkaroon tayo ng para maganda ang ating basihan sa ating mga pangarap dito sa mundo. According to the 1 Corinthians 13:13, but now faith, hope, love abide there three. But the greatest of these is love. Grabe, napakaganda, tama? So now ang ating pag-usapan muna ay ang faith. Para sa malahat na nanonood sa akin, ako po ay nagpapasalamat sa may kapal dahil binigyan niya ako ng lakas na makapagsalita at makipag-share sa inyo paano nyo maabot din ang mga pangarap at paano nyo baguhin ang buhay nyo. So, ating pag-usapan ang faith. Kung i-compare natin sa Bible, sa libro ng ating salvation, pag-usapan natin ang faith. Bilong na dito yung tinatawag natin na trust, believe, and confidence. So sa trust, kung ating itatranslate sa Tagalog, trust is ang pagtitiwala mo. Magtitiwala ka, no? Magtitiwala. And believe is mga paniniwala mo. At ang confidence, ang kumpiyansa mo. So now, we will talk about that faith. So, sa akin noon guys, nang magsimula ako sa paglalakbay sa mundong ibabaw, na kung makikita nyo ang aking mga videos dyan sa nag-a-upload ko, sa pinagdaanan ng buhay ko, na starting ako nag-aaral, ang mga pagsisikap, mga paghihirap na dinanas ko, hanggang na narating ko ang mga bagay na mga natawag natin na ordeals, trials in my life. Grabe. Pero kung ang ating dito sa mundo, may dalawa lang kasi ang gawa ng mabuti at ang mga gawa ng mga masasama. So minsan meron kasing master. Ang master natin sa liwanag ay ang ating Panginoon. Yun ang ating pinagtiwalaan. Na siya ang naggumawa sa atin. Siya ang nag-create sa atin kahit nga ang dilim. Siya nga niya nag-create. Pero dahil nga sa tinatawag nating envy o pagsisilos na hindi siya gusto din siya maging isang sambahin. Kaya nagsuway siya sa labag sa willing ng ating Panginoon. Yan si Lucifer, si Satanas. So, sa kasamaan, ang master dyan ay si Satanas. So, sa liwanag, ang ating master God is our Almighty God, Father God, Jesus Christ. So, our God, our Father. So, now, ang masasabi ko lang sa inyo ngayon, ito lang ang aking mga sa lahat-lahat na nangangarap paano mabago ang buhay mo. Kailangan unahin natin i-implement ang faith. Kailangan meron kang magtitiwala ka sa Kanya, sa ating Panginoon. Kung makukuha natin, kahit kung wala kang tiwala sa mga tao na sa paligid mo, ang ipaniwalaan mo ang Panginoon. But sometimes God have given a instrument para sa'yo. Dahil hindi siya makapagsalita sa'yo, gumagamit siya ng mga instrumentong tao para ka mas massive sa kinalalagyan mo. Guys, ladies and gentlemen, I was relate that. Narelate din ako niyan. Dahil sa panahon na ako'y sinubungan ni Satanas, ni Diablo, na gumamit siya ng tao para masira ang aking pagkatao, God is always be there.
Siya lagi din ang nag-isip sa akin, naghanap ng paraan paano ako masave. Dahil lagi din ako nagsasabi, Panginoon, bigyan mo ako ng pag-asa. Kunin mo ako dito sa yungib na madilim na hindi ko nakaya. Kaya God is find a way for me. Kaya yun, ang mga taong na lagi pang magsasabi na, ay ganun, ganyan, ganyan. Guys, I tell you frankly, don't believe them, ignore them dahil hindi rin nila malalaman ang kanilang sarili kung ano din ang mangyayari sa kanila. You can't forecast also yourself what happening tomorrow. Kaya lagi tayong maging humble, lagi tayong magdasal dahil hindi natin alam ang mga pangyayari, kung ano ang mangyayari sa buhay mo. Now, dahil sa aking malaking pagtitiwala ko sa Panginoon na siya ang magbigay sa akin ng instrumento, paano mabago ang aking buhay hanggang makuha ko ang aking mga pangarap. God find a way. Nagbigay siya sa akin ng mga instrumento, mga knowledge, mga lahat ng bagay na hiningi ko sa kanya when I was in Manila before. When I was in Manila before na nag-start ako dito, sabi ko, Panginoon, bigyan mo ako ng magagandang amo. Bigyan mo po ako, Panginoon. Tulungan mo po ako. Save me. So, habang ako'y naglalakbay sa aking tinatahak, maraming mga chismis. So, yan siya, hindi yan nag-abroad kasi ganyan siya, ganyan, ganito, ganyan. But I ignore it because I know, hindi nila alam kung gaano ang pagsisikap, ang pagsakripisyo ng puso ko na nagdurugo, na paano ko malampasan, paano ko maiwasan si Satanas sa buhay ko. But I never mention anything else, guys. Dahil para sa akin, kung pinusubukan ka man, hindi ka susubukan ng Panginoon kung hindi mo kaya. Kaya ikaw, kung mabago mo man ang buhay mo, trust to God dahil siya ang bibigay sa iyo ng pag-asa. You give Him a good life. Mayroon siyang plano para sa iyo. Kaya kung ang faith mo sa Kanya, dudublihin mo pa dahil siya ang magbago ng buhay mo. At ang pag-confidence mo, ang pagkumpiyansa mo sa Kanya na siya ang mapabago sa buhay mo, hahawakan mo yan dahil baguhin niya talaga ang buhay mo. Dahil walang taong makapabago sa'yo, only God. Walang tao na sa'yo, tutulong sa'yo, only God. Dahil kung ang tao, failure po yan. Lalo ka pong i-down yan. Guys, ladies and gentlemen, sa mga paghihirap mo, kailangan, there's no glory without sacrifice, remember that. So, kailangan, kung gusto mo makuha ang success sa buhay mo, kailangan mong dumaan sa mga pagsubok at challenge habang sa journey, habang naglalakbay ka tungo sa tagumpay. You hold your K because God will always be there for you. At siya ang hihila sa iyo tungo sa pag-abot mo sa mga heart desires mo. Siya ang sasagot lahat niyan. Walang taong makatulong sa iyo except God and yourself. Kaya, pagsikapan mo, paano mo baguhin ang buhay mo. Amen? So, yan ang mga pagsasabi natin ngayon dito sa ating faith. Kailangan kung ano man yung pagkumpiyansa mo sa Panginoon, na siya ang babago sa buhay mo, hawakan mo yan. Kung mayroon man naninira sa'yo, ignore them. Kung pwede ka makapagturo, ako, yes, because before I was too many. Pero saan sila? Ipapababa ka. Kung mayroon kang faith sa God, ipataas ka niya. Ang taong nagpapataas, ipababa niya. Kaya, remember guys, kung ang mga taong naninira sa'yo, tatanungin mo sa sarili mo, sino sila sa'yo? At saan na sila ngayon? For me, I am relate that. Kaya pero, I'm always be humble because I know God will find a way for me. And now I'm here. God, use me in all the way. For my leader in SSMI. Minsan nagtatawa ako kasi hindi ko pa na sabi ko, parang, naano ko na talaga agad. Na-proven ko na talagang ibibigay niya yan. Ang mga blessing na kung ano ang blessing na natanggap ko, ibibigay ko rin sa mga taong nangangailangan. Sa mga taong kailangan talaga tulungan. Yung mga taong kaya hindi dapat tulungan, sila kasi may lakas yan.
ang tutulungan natin yung mga taong walang-wala. So, God is always be there. Kaya kailangan kang, kung mayroon kang gusto mong maabot ang iyong mga pangarap, kailangan mo munang unahin siya. Siya ang iyong best friend. Siya ang iyong paniwalaan. Siya ang iyong ikumpiyansa, hindi ang tao. Dahil ang tao ay mabibigo ka. But God, no. Hindi ka mabibigo, kaibigan. Tandaan mo po yan. Yan ang totoo. So, we will continue about faith yet. So, remember that, guys, in Ephesians chapter 3, verse 17, they say, so that Christ may dwell in your heart through faith, and that you being rooted and grounded in love. So, yun, ang Ephesians, no? Sa Ephesians 3:17. Kung gusto nyo po yan mabasa. So, remember that, guys, ang inyong mga pagsisikap nyo sa faith, sa inyong mga faith, kung mayroon kayong strong belief in God, and you have believe in yourself, alam kong kayang-kaya nyo lalampasan ang lahat na pagsubok sa buhay mo. But always, magtiwala ka sa kanya ng lubusan, magkumpiyansa ka, you have a confidence, strong confidence na siya ang babago ng buhay mo, na siya ang magbigay at ibibigay niya sa iyo ang heart desire na kailangan mo. So now we will go in love. So I know hope. So pupunta tayo sa hope, guys. We will talk about two type of hope. Yes. So, hope is a feeling of expectation, number one. Feeling of expectation. Hope. Pag-asa. Yun ang may mga feelings na mayroong may kang expect mo talaga na mangyayari at makukuha mo. Your hope. And that is you have an aspiration. Hangad mo. Yung hangad mo. Your aspiration that you receive, your ambition, your dreams through your effort. So lahat alam mo na yung mga hangad mo, your aspiration, you will receive it through your effort and your belief. Because you have a hope. You have a hope. So that's why, sa lahat mong mga aspiration o sa mga hangad mo, nasa kamay mo. Kailangan kilos ka tao. Dahil sabi niya, tutulungan kita. So, you have also mga ways mo, mga hiling mo sa Panginoon. Mga hiling mo, nas makuha mo ang mga pangarap mo. That is hope. You have a hope. Na sa lahat-lahat ng mga pangarap mo ay mayroon kang hope na hinahawakan. Mayroon kang hiling na ang God ang magbigay sa iyo lahat niyan. He will answer all everything. Number one, yun ang heart expectation mo. Your feeling of expectation. Yan ang hope mo. And next, meron din pangalawang nating pag-uusapan dito is feeling of trust. Meron kang feeling, may nararamdaman kang pagtitiwala. Meron kang nararamdaman na pagtitiwala mo talaga. So, meaning to say, may tiwala ka sa sarili mo. Dahil nagtiwala ka sa sarili mo, unahin mo muna tiwala ang Panginoon para dadagdagan niya yung tiwala na nandyan sa puso mo. Because as I said, walang taong makabigay sa'yo kundi siya lang. Trust Him. Dahil ang tao, ma-failure ka pa. But they will fail you. But God, no, never. He never failed you, guys. Lahat-lahat ng mga pagsisikap mo, lagi mo siyang kasama. Dahil siya hindi kanya bibiguin. You have a full of trust and you have own private kahit sa mga friendship mo, you have a trust sa mga friends mo, meron kang friendship sa asawa mo or else, no? So dahil meron kang tiwala. So meaning to say, kung may tiwala ka sa mga kaibigan mo, minsan, mawawala pa yan. Kasi minsan nga, sa sinasabi ko nang ipi-failed ka, mape-failed ka sa tao, pero sa Panginoon, hindi ka ma-failed. Hindi ka mapakyas, kung sa Bisaya pa. Hindi ka mabibigo. So, kung siya talaga yung hahawakan mo, na itatrust mo siya ng buong buo, hindi ka mabibigo, guys. Dahil siya mismo magkukonvict sa puso ng tao na hinaharapan mo.
na pinagtiwalaan mo. Hahawakan niya yung puso niya, dali lang yung matouch ng ating Panginoon. Kaya remember that, kung ano man yung feelings na pinasa sa feelings mo, sa trust mo, unahin mo talaga ang Panginoon. You always talk to Him. Kung nakikipag-usap ka sa telepono, hello, tatawag ka, mayroong discharge, mayroong charge. Pero pag ang Panginoon din ang tinatawagan mo, pinasa pamamagitan ng dasal mo, free po yun, walang bayad. Remember, napakalaki ang mga bagay-bagay na gibigay niya sa atin na pag-asa na free. Meron tayong grabe ang mga ginabigay niya sa atin na mga libre. Kaya nasa atin na lang lahat yan kung paano mo talaga kunin ang susi mo sa tagumpay. Habang naghihirap ka, nag-i-effort ka, hawakan mo ng maigi ang Panginoon dahil siya talaga ang hahatid sa'yo. And your hope will never lose. May pag-asa ang nasa puso mo ay iyong matatanggap sa pamamagitan ng iyong faith at meron kang pag-asa. Meron ka talagang hinahawakan na sa iyong expectation ay hindi mo ka mabibigo dahil siya nag-uuna sa'yo sa lahat ng bagay. So, ang mga aspiration mo, ang mga heart desires mo, ang lahat-lahat ay kanyang ibibigay, unahin mo lang siya. Dahil pag may faith ka at ang hope mo na pinagtiwalaan mo, your feeling of expectation, you will never fail it. Hindi ka mabibigo. Unahin mo siya. Sa lahat ng bagay na ginagawa mo, unahin mo ang Panginoon. You always talk to Him. You always call to Him in every day of your life. Because remember that, especially in your early morning if you wake up. Remember always, every morning is a blessing. Dahil nakahinga ka pa. Nakahinga ka pa. Gumagamit ka pa ng oxygen na binigay ng Panginoon sa'yo na libre. So, kaya yun ang aking masasabi ngayon sa hope. Pupunta naman tayo sa love. Pag-iisipin natin doon sa 1 Corinthians 13:13, love never fails. Hindi, pag mayroon kang pagmamahal, hindi mabibigo lahat ang mga nasa heart desires mo. But where there are tongue, they will cease. And where there are tongue, they will be stilled. When there is a knowledge, it will be passed away. And now there three remain, but there three remain: faith, hope, and love. But the greatest of all is love. Remember that? Grabe, di ba? So, 1 Corinthians, ang pinaka-great pala ay love. Ngayon, ang sinasabi natin dito kung love, yung lahat ng ginagawa mo, sinasabi natin, kung ginagawa mo, ano ang ginagawa mo, mahalin mo. Mahalin mo rin ang kapwa mo. Kahit sasabihin mo, wala kang trust sa kanila, wala kang tiwala sa tao, dahil ang Panginoon lang ang pinagtiwalaan mo, pero makita mo man ang tao na dapat mong paniwalaan, dahil ang God din ang nagpapadala para ng instrumento para sa'yo. Kahit anong sama niyan ng tao na yan, mayroon ka pa rin pagmamahal sa kanya na hindi din siya mahuhulog. Kasi ito po mayroon po akong isang experiences. Dahil isa ko po siyang cat ladder and I don't like na mahulog siya sa bangin, tinuturuan ko po siya, giguide ko po siya dahil mahal ko siya. Gaya giguide ko siya para hindi siya mahulog sa bangin na tinatahak ng landas niya. So, ang una doon na ginagawa niya is lying. Kasinungalingan. Nagpapakilala ng kanyang sarili. Nagkaroon siya ng boyfriend through online. At ang taong iniibig niya, yun naman yung mga tao naman na taga doon lang din sa amin. So, tinuturuan ko para hindi siya malaglag. Pero ano ang sinasabi niya? Hindi siya nakikinig. Ang kanyang pagpapakilala sa sarili niya is single mom. So, pagkatapos ang pag-single mom niya, nagbo-boyfriend siya sa isang lalaki na binata, ang asawa niya naman, pinapakilala niya lang na long distance relation. Ang asawa niya naman dahil nga sa pagmamahal sa kanya, okay lang daw, kaya hindi nakikita, pero pwede sila magkita pag uwi ng Pilipinas.
ang lalaki naman na binata ay nag-expect din. So ano yun? So instead na ako ay nagturo sa kanya na para hindi siya mapahiya, ako ang masama. So binalik niya sa akin lahat ang kasamaan. Sa ako pa ang lahat-lahat na kasamaan. Because of love, gusto ko sanang mabago ang kanyang landas ng buhay niya, ako ang minasama niya. But God, I know God will find a way for her. Pero dahil alam ko na kung may love ka sa isang tao, idasal mo. Pinadadasal ko po talaga yan, na sana mabago ang buhay niya. Dahil ako, nagmula din na grabe ang mga pagsubok sa buhay ko dahil nga si Satanas ang nag-uuna. Pag ang Satanas ang nag-guide sa utak ng tao, nawawala siya talaga ng landas. But because if we love, kung mayroon tayong trust, faith and hope, meron tayong ganyan, yung ating pagmamahal sa kapwa natin, hindi natin siya ida-down. Tutulungan pa natin siya, ipagdasal pa natin siya. But there's a time na maybe dahil pinapahiya niya rin ako sa Facebook, maybe pag uwi ko ay we will claim it na makita ko at ipatawag ko talaga. Kasi kawawa din yung lalaking binata na sinasabi natin na ano yun, na nawawala na. I don't like to entertain anything, but if you love somebody, hahanap ka ng paraan na hindi siya mahulog sa bangin. So, yun lang ang masasabi ko guys sa love. Kung mahal mo yung kapwa mo, bigyan mo pa siya ng guide na hindi siya mahulog sa bangin. But if you have bad attention para sa kapwa mo, wala na magagawa pa ang isang tao dahil alam mo na ang makapabago lang sa kanya kundi ang Panginoon lang. So, kung gusto mo makuha ang mga pangarap mo, baguhin mo ang buhay mo. Dahil hindi talaga magbigay ng blessing si God kung hindi mo baguhin ang buhay mo, guys. So, baguhin mo ang buhay mo at i-trust mo sa lahat sa Panginoon dahil siya lahat ang magbigay sa'yo dahil mahal ka niya. Binigyan ka niya ng pag-asa. He will give you a hope and He will give you more faith na paniwalaan mo siya. And God gave you also love para marunong kang magmahal sa kapwa mo. Para marunong kang magturo sa kapwa mo na i-guide mo rin siya sa tamang landas para mabago ang buhay niya. So, kung masama pa rin siya sa pagturo mo sa kanya na masama ka, ignore her. But you pray dahil darating ang araw na maturuan mo rin yan, na mag-guide mo sa tamang landas. Kasi yung mga tao kasi minsan, pag nabaguhan sa Facebook, nawawala ang landas. Hindi na makaala-ala ng Panginoon. Ang iniisip nila yung sarili nilang kaligayahan. Nawawala ng landas, guys. Nawawala na dahil sa kanilang mga atensyon na nauuna na. Kaya sa bawat step, kung gusto mo makuha ang success, all your step, laging si God ang nauuna. Huwag mong hahayaan na ang pride mo ang mauuna. Huwag mong hayaan na mayabang ka. Dahil alam ni God na hindi siya papayag. Pero, pag ngayon nagsabi ka na yung ganyan, na nagsisikap ka, na nakikita ng God ang puso mo, na mayroon kang pagkahipokrito, He will never give your heart desires. Lagi ka lang niyang paalalahanin. Kaya, kung gusto mo makuha ang success ng fall, trust Him, your faith, close your faith to God, and your hope is always be Him. Siya ang nauuna sa'yo. Paniwalaan mo ang Panginoon na siya ang magbigay sa lahat mong mga pangarap. At ang pagmamahal mo sa Panginoon na sobrang-sobra at sa kapwa mo. Pag minahal mo yung mga taong mahihirap na nangangailangan ng tulong mo, nakikita ni God yun. I will give you a sample. Doon dahil nga na isang tao, mayaman na siya masyado, guys. Mayaman na siya. Sabi niya, Panginoon, gusto kong makikita ka kasi ang lahat ng karangyaan ay akin nang natanggap. Pero gusto ko na ikaw ay aking makikita. Kasi lahat meron na ako. Sasakyan, bahay, katulong, I'm alone. Lahat na gusto ko, pwede kong bilhin. Pero ang gusto ko ngayon, ikaw ang makikita ko. Gusto kitang makita. May isang boses na narinig ang isang tao. Sabi niya,
Oo, darating ako alas 12 ng tanghali. Nagpaluto yung mayayaman na tao. Nagpaluto siya sa kanyang mga katulong na 10. Sabi niya, sige, magluto kasi may espesyal akong panauhin na darating. Kaya magluto kayo ng mga masasarap na pagkain. Pagdating ng 12, impunto talaga. Tama na naging 12 o'clock ng tanghali. May nagtimbre sa kanyang gate. Sabi niya, huwag niyong buksan, ako ang bubukas. Pag timbre ay bumukas, isang taong marumi na matanda. Mahingi sana ako ng pagkain sa'yo kasi nagugutom ako. Sabi naman, tulungan mo ako. Nagugutom ako. Nauuhaw ako. Pakainin mo ako. Ang sagot na isang tao, umalis ka dito kasi meron akong bisita na espesyal. Umalis ka dito, ang dumi-dumi mo. Umalis ang tao, umakyat siya. Dumating na lang ang maggabi, walang bisitang dumating. Hindi dumating. Nagdasal na naman siya sa room niya. Panginoon, sabi mo darating ka. Bakit hindi ka dumating? Hinintay kita. Sabi, tinagot na naman siya sa isang buses. Mamay bukas ng tanghali, 12 o'clock, darating ako. Niyo na naman nagpapahanda pa rin siya dahil darating ang Panginoon. Isipin mo, espesyal na bisita ang darating. So, nagpapahanda siya dahil naniwala siya na darating talaga ang Panginoon. Pagka 12 o'clock ng tanghali, 12, impunto, nagtimbre na naman yung gate. Sabi na naman ng gate doon, ako ang magbukas, hindi kayo ang magbukas, ako. Yung bumukas na ang pintuan, nakikita niya naman ang isang batang adik. Tulungan mo ako, sir. Ang papa ko, ang mama ko, nasa ospital. Kailangan ko ang pambayad. Please, maluawa ka po, sir. Tulungan mo ako. Umalis ka dito. Hindi kita kailangan. Pinaalis niya yun ng bata kasi may bisita akong panauhin na darating. Ngayon, nag-ano na naman. Walang nangyayari. Walang bisitang dumating. Pag isang bisis na pang 3 niyang hiling, nagsagot na naman. Sige, alas 12 impunto, darating ako. Yun na naman ang nangyayari, isang bata na pulubi, humingi ng pagkain. Tulungan mo po ako, sir, nagugutom ako. Galit na naman siya, tinawag niya yung katulong. Bigyan niyo siya ng pagkain, ilagay niyo doon sa yung parang ng lubi. Na yung tawag noon ng bagol ng lubi, doon niya ilagay. Huwag niyo ilagay sa pinggan, kasi marumi siya. So, binigay yan naman ng katulong, pinalabas ang bata, doon nang pinakain sa labas, binigay sa laglagyan ng yung parang bagol ng lubi, doon pinakain ang bata. So, nagdasal naman siya, nagdating na lang ang gabi, nagsagot ang isang buses. Dumating na ako, pero hindi mo ako tinulungan, pinakain. Dumating na ako, pero hindi mo ako tinulungan. Guys, what is the moral lesson? Kailangan marunong kang magmahal sa kapwa mo. Makita mo man siya na kailangan niya ang tulong mo. Tulungan mo kung meron ka. Kung wala ka, okay lang. Kasi wala ka eh. Pero kung meron ka, tulungan mo. Kasi nagmamalimosyon. Nakikita mo, meaning to say, ang moral lesson doon, yung taong marumi, yung taong nagugutom, yung batang naghingi sa kanya ng pagkain, yung batang adik naghingi sa kanya ng tulong para sa hospitalization, si God yun. Kaya, kailangan natin ipatimbabaw ang ating love. Love. The greatest of all is love. Kaya marunong tayong magmahal sa kapwa natin, lalo na sa mga mahihirap na nangangailangan. Pasalamat ka dahil nagkaroon ka ng way na nakapagsisikap ka, nakapagtrabaho ka, nakapunta ka ng ibang bansa. Tama? So, kailangan marunong kang magmahal sa mga taong nangangailangan, sa mga taong pulubi. Dahil ang mga taong yun, sila yung sample na ang Panginoon ay nakipagbihis na katulad nila. So, kailangan nga, meron kang love. The greatest of all is love. Love your family, love your parents. Guys, mahalin nyo ang mga magulang nyo kung meron pa kayong mga magulang. Mahalin nyo ang mga taong nangangailangan ng mga pobreng masyado na wala na mga ultimo. Kung ikaw meron, tulungan mo. Kung wala ka, okay lang yun kasi wala ka. Alam naman ng Panginoon yun.
So, hanggang dito na lang guys. Sana huwag niyong kalimutan i-subscribe ang aking channel. At dahil nga, marami din akong isisabi ko sa inyo, marami din akong natulungan sa pamamagitan ng aming Seat 24/7. Dahil dito, ginamit ng Panginoon na para marami kaming mapagaling sa gamot na ito ng power sa empower consumerism. Seat 24/7, 100 kasakit ang pwedeng igamot nito. Kung meron kang karamdaman, just PM me. Because I will give you a guide and exact details. Dahil ito lang, sa mga taong walang kaya, walang kapira-pira, ito na guys ang sagot. Hindi na kailangan ma-hospitalization ka. God is good all the time. Bye! Don't forget to subscribe and share and like and to press the button bell para masubaybayan nyo lagi ang aking video na i-upload sa aking channel. Si Mi ang nagsasabi, God bless you all and I'm always wishing you all the best and always safe and sound. God bless you all. Love you. Mwah!